kadalasan. Kapurian keka o Kristo. Pasimay po maya payabak, kaya kanyan. Lalo na po kaya katang bisita. Salamat po at tiyo kayo. At palakpakan tanay man ng DWBL 91.9. 8th-year anniversary, at still going strong. Pauli na ning grasya at sahop na ning Ginoo. At of course, I will just share some of my random thoughts. No? I don't know if organized la rening insights ko kening kay katang ebanghelyo, king birhen, ang point kay katamong anibersaryo. Siyempre, kaganda kang kaya po. Inaalala ko po yung monetization natin, kaya magtatagalog pala ako. Sayang naman. Okay. Anyway, hindi po, no? Ang ating ebanghelyo ngayon, it's all about the call of Simon, no? Simon Peter. And I would like to believe na that is one level of similarity natin, no? Si Simon na tinawag, ang Birhen tinawag. And I think ang presence natin dito, bakit na dito tayo sa radyo? Because of a call. Tinawag tayo. Okay? Yan ang pagkaparepahaw natin sa ating mga main character sa araw na ito. Tinawag tayo ng Panginoon, no? And second, and usually, ito po yung ating karanasan pag tinatawag tayo ng Diyos. Kung minsan, marami tayong mga bagay hindi natin naintindihan sa tawag ng Diyos, no? Maria po, o bata ko, no? Kabang dalaga ko. That is the main question of the Blessed Mother because she could not fully comprehend. Why me? Di ba? Si Simon Peter dito, lalong-lalo na, why me, Lord? I am a sinner, sabi ni Simon Peter. And you know, I don't know, ha? Ako, personally, when I was given the assignment of becoming the radio administrator, why me? Bakit ako? Ala na akong pong formal studies, further studies kay broadcasting, no? Talagang lakas lang loob lamang, no, ang baong ko. So, why me? And then siguro ang question natin, why us? O ba't itami yabe-yabe, Neki? Tabalo, kung ba makanya, Tamoy Biron, Nancy, why you? Si Doris, lalong-lalo na, si Snow, no? Jel, di ba? Why us? Bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon dito? We have never chosen, no, ourselves here. Hindi natin pinili ang isa't isa rito. Ang commonality lang natin, pinili tayo ng Diyos. Pero kung minsan, the call of God is often a mystery. Bakit tayo? Hindi natin, no, totally maintindihan yan. Yan ang karanasan ni Maria, yan ang karanasan ni Simon. Kaya we're in good company. Dahil kung minsan talaga may mga tanong sa ating buhay na walang kasagutan. May mga bagay na hindi natin naintindihan. May mga bagay natin hindi alam. May mga bagay tayong hindi natin magagawa. No? So, after that kind of experience, no, yung parang hindi natin maintindihan, we cannot totally and fully comprehend and understand why we were called by the Lord. Ito maganda sa mga tinawag ng Diyos. No? Si Simon, ang ating Blessed Mother, no, of that experience, no, of wondering why, that question why, ito po maganda sa kanila. They trusted. No? Nagtiwala sila. In spite of the fact they could not fully understand. And that is what faith is all about. No? And it is a deeper level of faith. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, go into the deep. And I think when we trust God, we are going into the deep. No? Hindi lang natin naniniwala tayo sa Diyos. No? That is the first level of faith. Marakal-tabalong doktrina, katuruanan, and everything. No? Well, that is part of the level of faith. No? Pero ang mas malalim, kaya nga, go into the deep, sabi ng ating Panginoon ito, ang pagtitiwala. Yung hindi natin naintindihan, pero
isinusuko natin sa Panginoon, no? Tinataas natin at ino-offer natin. No, yung Lord, ika na pong bala. No, kahit na hindi ko naintindihan, ikaw na bahala. I surrender everything to you. And I think that is what Mary did. Di po ba? Ang kanyang pagtitiwala sa mga salita ng anghel sa kanya. No? She never fully understand all those words, pero nagtiwala siya. I am the handmaid, no, or the servant of the Lord. Di ba? Let it be done to me. So nagtatiwala ako. And I think Peter here also, itong pinakita niya, no? Kasi mo muna mag-complain niya na, Kinuko Lord, kabukas kayong babaldog lambat, no? Dapat kay may karakap na naman, diyang butiti mo, wala. Di ba? Kahit na maliit na isda, wala eh. You just imagine, this is something very frustrating, because Peter was really a professional fisherman. And yet, di ba? Wala. Walang bunga, walang huli. Paano ka magaling niyan, di ba? Kung minsan sa buhay natin, ganyan eh. Magaling ka, pero kung minsan wala kang bunga. No? Your best is not good enough kung minsan. Okay? So medyo may complaint siya. Pero ang maganda kay Peter, ito yung sinabi niya. And you know, who is giving the instruction? No? A carpenter. Ito may medyo nakaka-insult yun kay Peter, di ba? Anyway, sabi niya, makanyan man, nung ita iyang utos mo, ibaldog kula ring lambat. And I think that is supposed to be an expression of trust in Jesus. Yan ang pagtitiwala. And you know, if you ask me, ito rin ang nangyayari dito sa radyo, di ba? Pag wala na tayong pondo, I trust in you, Lord. God will provide. God will make things happen. He will always have a way for people who trust. Diba? Ito po, pagtitiwala lang sa awa at tulong ng Diyos. No? Ito po ang kung minsan nagbibigay sa atin sana, no? Hindi lang ako, ng lakas ng loob dito. No? When we, do that leap of faith, no? Parang lulundag ka sa isang madilim, no? Na lugar, di ba? Knowing that there is always that uncertainty. But God, if you trust in Him, ito nga paborito. Parati ito, paborito kong napapakinggan sa Ebanghelyo. No? And I think ito din ang pinaghuhugutan nating lakas. Sabi niya, kasi sabi ni Peter, no? Dumayo ka na ako, Ginoo, uling palpikasala kong tao. Pero anong sinabi niya kay Peter? Ito, tatakot. Huwag kang matakot. Do not be afraid. No? And true enough, no? How many fears, doubts kung minsan. Ako personally, kung minsan nga natatakot. Naku, Lord, alata ng panyueldo po. Alata na pamayad kuryente. Pero nakaraos tayo. No? Because we are holding on to this promise of the Lord that let us not be afraid. No? Let us just put our trust in Him. And I think that is what Simon did, in the gospel, and of course the Blessed Mother. No, he is the best example of trusting in God. Pero yung pagtitiwalang yan, ito po may kalakip na misyon. At ito naman ang pagka hindi tayo natakot, nagtiwala tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng misyon ng Diyos. No? Ito yung sinabi niya kay Peter, manibat ngeni maging magliligo ka karing tao. Become a fisher of men. No? And I think that is also the vocation of the Blessed Mother. No? Malaman mo, fisher woman yun. No? Kasi alam natin ang mission ng ating mahal na ina, di ba? Magbalik loob ang lahat ng makasalanan. Yan, nagbibingwit siya. No? Gumagawa siya ng paraan para magbalik loob ang kanyang mga anak. No? You just imagine a good parent, diba? Kung may isa kang anak na naligaw ng landas, naku, gusto mo yan. Bingwitin mo uli. No?
let him go back to the fold. Let him go back to the family. At ito ang ating Blessed Mother. No? She wants that all sinners will go back to her Son, Jesus. No? Magbingwit tayo. And I think, ito rin ang misyon ng Bright FM. Kaya pag nag-aaral tayo dyan, no? Nagpo-program tayo, no? Pag dinidiscuss natin ng mabuting balita dito sa radio station, no? Sabi nga ng ating mission, engaging in you evangelization. Binibingwit natin. Ne? Yung mga kuminsan nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng spiritual advice. Kuminsan yung mga naghihina ng loob. Diba? Kuminsan yung mga iba dyan, umiisip na magpakamatay. Diba? Pero when we spread the good news, wow, we become fishers of men. And let us not be afraid. No, there will be difficulties. No, it will be really tough times sa atin. Pero ayan ang sabi ng Panginoon. Ay importante lang tumugon tayo. No, we respond to His call. Although we have a lot of things we do not understand, pero ano yung gamot yan? Pagtitiwala. Pagtitiwala. No? And holding on to those words of the Lord. No? Whatever our unworthiness, whatever is lacking in our own personalities, katatakot. Because God will always provide. He will supply what is lacking in us. Yan po ang biyayang binibigay ng Panginoon. Kaya nga yung ating first reading, no? Connecting it with the first reading, kasanting na po yung sasabihan na, paratira kayong ipanalangin, ng San Pablo, Carintao, Colosas. At ano yung pinapanalangin ni San Pablo, na sana ako ipanapanalangin ko rin dito sa ating radio station? Two things, wisdom and strength. These are very important fruits and gifts of the Holy Spirit. Yung karunungan o kabiasnan kaya katamo because, we are proclaiming the good news here. Kaya kailangan wisdom, di ba? And, secondly, sabi nga dito yung sikanan. Amalibatan king maligaya ng kayupayan ng Diyos. That strength to carry on in spite of the difficulties. Kaya, this is the message for all of us today, no? Just like Simon and the Blessed Mother, no? Let us always sincerely respond to God's call. No matter how difficult it is, things that we cannot understand, things we are never in control. No? Magtiwala lang tayo. And God says, do not be afraid. God will always be with us. Ang importante, tumugon tayo. At ano sinabi niya? Maging magliligo kayo, kareng tao. So let us be fruitful and multiply, no? Dito sa ating radio station. And of course, with the blessing of God, may we continue, no, our vision and mission, no, in our radio station. And let us always engage ourselves in the new evangelization so that this radio station will truly become an instrument, a channel of grace of God. Amen. Talakad tampo. Ingkay katang pakibat, kimbalang kayadwanan, Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Itangan po. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kabilugan na banal a kapulungan, banking kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag na king mabilog gayato,